beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na nga mga kababayan, kahapon di tayo nakapag-live maghapon Alas 6 pa lang ng umaga, grabe. Oo, bumiyahe na kami. Kukwento ko lang. Teka nga muna, sino ho nakapanood kahapon sa Radyo Pilipinas? 'Di ba meron kaming every Saturday doon, alas 5 hanggang alas 7. Nanood ba kayo? Baka naman di kayo nanonood doon, Oo, maraming salamat po sa mga nanonood. Eto na nga, grabe. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na. Nag-prepare na mga kababayan lahat ng mga kagamitan. Oo. Mga kababayan, ayun. Diretso kami sa kabundukan. Grabe. Alam nyo ba kung ilang ilog yung aming tinawid? Oo, 4 na ilog mga kababayan. Layo? Oo, layo, no? Minsan kasi talagang hindi na naaabot ng gobyerno yung ganung kalayo, no? Walang tiyaga yung mga ibang mga kawani ng gobyerno, no? Napuntahan pa yung mga ganung lugar. Yung mga liblib ba, 'di ba? So yun, opo naisakatuparan naman natin ng maayos, naisagawa natin ng maayos mga kababayan yung tawag dito mga outreach natin kahapon. Maghapon po yun mga kababayan Umalis kami doon mga alas 3 na. Oo. Tapos dating kami doon sa Radyo Pilipinas, wala nang ligo-ligo mga kababayan. Oo. Shadow ba? Ka ba, Boss Mike? Anong shadow? Aling shadow? Di ko na-gets yung Tiffany So yun, mga kababayan ko. Wala. Okay naman, masaya naman lahat. Mga kababayan? Naging masaya yung mga bata, naging masaya yung mga magulang, at merong mga pag-games pa. Sinama ko nga si Koy. At syempre, mga kababayan, maraming salamat sa mga supporters natin doon. Abay, akalain nyo ba, meron tayong mga doon, mga kasamang nanonood. Ewan ko kung nanonood ngayon si Mami. Oo, eto mga kababayan, sarap ng luto niyan Oo, nasan ba yung Boss Mike? Andali, tanggalin mo yan. Yan! Ito po mga kababayan. Lagi daw pong nanonood araw-araw. Ayan, kasama namin sa picture ni Koy. Yan po, yan. Marcos loyalist yan since birth. Yan si Mamit nagluto ng napakasarap na Bicol Express. At saka sinigang na baboy. Grabe na mga kababayan. Lantakan na So mga kababayan, bago natin ito umpisahan, huwag niyo kong kakalimutan, huwag niyo kong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Gawa ng salamin po ni Boss Mike, yung alimba. Alimba 'yon. Alimba yung nirereklamo nila. Di ba? Sarap ng sinigang, grabe. So yan mga kababayan. Eto na, umpisa na kaagad natin itong mga damuho na to, malapit na hong mukhang lalabas na ho yung katotohanan. Grabe Eto na nga mga kababayan ko, etong si Ping Lacson, talagang agresibo na sinasabi mga kababayan, talagang may sindikato mga kababayan dito nga sa DPWH. Sana Ping Lacson sino kaya mga membro niyan? 'Di ba? Alangan naman na ang DPWH lang. Bakit pa, 'di ba? Sabi nga ng iba, bakit DPWH lang? Paano naman yung mga politiko? 'Di ba? Na dapat pinapanagot din dito, tinatanong. Dapat mga kababayan dapat talagang pigain itong mga ito, 'di ba? At ito pa mga kababayan, isang Aquino na di makamove on, butata kay Pangulong Bongbong. Matindi ito Sino yung Aquino na yan? Grabe tagal ng panahon yang pinaglalaban nyo, di pa rin kayo nakaka-move on? Ilang dekada na ba? Di ba? Dekada na nakalipas, pero yung nandoon pa rin sila. Para bang mga kababayan gusto pa rin ipagsiksikan yung pong nangyari ng nakaraan.
Pag nakaraan mga kababayan, hindi na makakatulong yan. Oo, alalahanin na lang natin at maging maging magandang halimbawa para hindi mangyari muli. Ganon. Tik na yan, tagal-tagal na. Ilang dekada na ba yan? Oo, magkwa-40 na. Di ba? 4 na dekada na. Eto na mga kababayan ko. Unahin na ho natin itong pangbubutata ni Pangulong Bongbong dito po sa dito po sa isang Aquino, mga kababayan ko, na hindi makamove on. Pasok, eto na. Nasaan na? Pasok. Mami, tanggalin lang muna kita. Yan. Eto ho, mga kababayan. Eto, mga kababayan ko. Sabi rito, mga kababayan, lakihan natin, Boss Mike, di ko makita. Ayan, no reconciliation as long as there's no recognition on atrocities. Ano yan? Ibig sabihin, atrocities. Pagpapahirap ba, mga kababayan? Ano yan? Nangyaring mga karumal-dumal, parang ganun. Dali lang ho. May tumatawag. Wait lang. May tumatawag lang ho. Dali. Nasaan na? Nawala ka bigla. Ayun. Dali. Diba? So yun, mga kababayan ko. Eto na nga, sabi nga dito, ulitin natin mga kababayan hindi ko nakikita yung mukha ko, hindi ako nakakapag-isip. Eto, no reconciliation. Eto, no reconciliation as long as there's wala daw mga kababayan. Walang reconciliation hanggat walang recognition, hanggat walang pagtanggap. Doon po sa nangyaring mga kalupitan, parang gano'n, Mga nangyaring kalupitan daw noong panahon ni Pangulong Bongbong. Grabe naman. Ano bang kalupitan yung nangyari noon? Malupit. Kalupitan ba yung kayo nung panahon na yun ni mga pasaway sa gobyerno? Yung kayo'y hindi mga sumusunod, mga kababayan. Yung hindi kayo sumusunod, mga kababayan ko? Eto mga kababayan ko, sabi rito, eto mga ito, hindi makamove on, ewan ko ba? Ayan, idiniin, ni Kiko Aquino, sino ito? Ito yata yung mga kababayan pinagtabo yan sa Senado. Na may pinaglalaban na may pa-thumbs down pa, Apo ni dating Senador Ninoy Aquino, apo, mga kababayan ko, na hindi magiging bukas ang kanilang pamilya sa pakikipagkasundo sa pamilyang Marcos hanggat hindi nila kinikilala ang mga pang-aabuso sa ilalim ng administrasyon di dating Naku, Diyos ko po. Ano ba naman ito? Tignan nyo yung mukhang sinto-sintong ito. Mga kababayan ko naman. Tignan nyo mga kababayan, Tignan nyo yung itsura, mukhang sinto-sinto, Mga kababayan ko, tagal-tagal na yan. Diba? Kinalimutan na ng maraming Pilipino yan. Di ba? Ay, nako. Hindi pa ba sila natututo? Naging Pangulo na nga uli si Pangulong Bongbong. Dahil ang mga tao, mga kababayan, mahal talaga ang mga Marcos. Yan po ang katotohanan Ewan ko. Eto mukhang hindi pa nga niya inabot Di ba? Tingnan nyo to, yung apo ni Pinoy, apo ni Ninoy, mukhang hindi niya inabot yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bakit ito yung nagsasalita? Dapat si Bam Aquino. Mga kababayan, si Bam Aquino sana ang umaano rito Yung pong nagsasalita, Ewan ko bakit umiiyak to ngayon, O siguro nagpapapansin lang. Papapansin lang. Sabi rito, kailanman, mukhang ito ba tagapagsalita ng mga Aquino? Sabi rito, sabi na hindi magiging bukas ang kanilang pamilya. Hindi daw magiging bukas, pangkalahatan, yung mga Aquino na,
na hindi magiging bukas ang kanilang pamilya sa pakikipagkasundo sa pamilya Marcos hanggat hindi kinikilala ang mga pang-aabuso sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kita nyo po mga kababayan, mukhang malaki rin ang sapak sa ulo nito. Sinabi niya ito sa paggunita sa apat na dalawa death anniversary ni Ninoy. Mga kababayan, marami na hong nagsabi dyan na wala akong kinalaman si Pangulong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dyan. Pero bakit ba nila pinipilit pa, no? Taon-taon na lang sinisiksik nila yan sa isipan ng mga Pilipino. Ano ba itong mga to? May na ano pa ba itong mga dilawan na to? May nauuto pa rin ba? Hindi na nga natin ramdam, Hindi ko nga alam na lumipas, mga kababayan, na meron palang holiday na pinagdiwang pala itong pagkamatay ni Ninoy Aquino Naramdaman nyo po ba, mga kababayan? Parang wala akong naramdaman na nagkaroon ng ganyan, Oo, etong nga, nakaraang araw daw. Eto pa, mga kababayan ko. Dahil dyan, ang Pangulong Bongbong Marcos ay meron ding, sinabi. Sabi dito, mga kababayan ko, sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na may kahulugan ang pag-alala kung isinasabuhay ang mga aral ng nakaraan. Kita nyo, mga kababayan ko, napakaganda na sinasabi sabi rito, Marcos, Bongbong Marcos, sinabi na may kahulugan ang pag-alala kung isasabuhay ang mga aral ng nakaraan. Kita nyo, aral. Anong aral? Dapat din umanong piliin ang kapayapaan. Sabi rito, mga kababayan. Sabi ni Pangulo, dapat ding umanong piliin ang kapayapaan imbis na bangayan. Kita nyo, mga kababayan ko? Tama. Kita nyo, itong mga ito walang ginawa kundi mang-away. Hindi pa rin makamove on. Dumaan na yung lola mo. Tokmol. Tokmol ito, mga kababayan. Dumaan na yung lola neto. Dumaan na yung tsuhin neto. Mga kababayan may pagbabago ba? Meron ba tayong naramdaman pagbabago sa kanila? Di ba wala naman? Anong pinaglalaban pa nila? Kung wala naman pala silang ginawa. Panahon ng lola neto, itong Tokmol na to. Panahon ng kanyang tsuhin, na si Pinoy, dumaan na yung dalawa. Anong nangyari? Bakit parang walang ginawa? Di ba? Mukhang ligaw itong Tokmol na ito, mga kababayan ko. Kaya sabi ni Pangulo, ito, dapat din umanong piliin ang kapayapaan imbis na bangayan. Napakagandang sinabi, Napakagandang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos yan. At dignidad sa kabila ng mga pagkakaiba. Kita nyo? Dignidad sa kabila ng pagkakaiba. Ibig sabihin, mga kababayan, magkaroon naman kayo ng dignidad. Sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, ng pananaw, ng paniniwala, yung dignidad pa rin sa sarili ang piliin. Irespeto yung mga opinion ng bawat isa. Di po ba? Sino ho ba ang hindi mga gumagawa niyan? Hindi ba't sila? Sila mismo pinili na ng taong bayan si Pangulo. Yan po naghudyat na talagang mga kababayan, ang mga tao ay inabsuelto na ang mga Marcos. Kamakailan, mga kababayan ko, yung pong mga isinampang kaso dyan sa Sandigan, na-absuelto na naman yung mga ilang kaso. Laban sa mga Marcos, paano yun? Dito daw sa mga usapin ng crony, paano yun? Absuelto na. Ano pang pinaglalaban ng mga ito hindi makamove on? Alam nyo, mga kababayan, simplihan natin. Simplihan natin, mga kababayan,
sa tagal na ho naman ng panahon, siguro sa nakita natin at naranasan natin na pamumuno ni Cory, di ba? Ang idinulot puro kaguluhan din. Panahon ni Pinoy, mga kababayan ko, di po ba? Kung ang hinahanap mga kababayan ay yung hustisya, oo, para kay Ninoy na ama niya at asawa ni Cory, siguro naman no, nagawa na nila ng paraan o nahuli na nila kung sino talaga ang utak niyan. Sa kabila ho niyan na naging dalawa na ho, yung pong mga naging presidente sa mga Aquino, bakit ho wala? Di ba pinagbigyan na ho kayo ng taong bayan para inyong malaman, maibahagi, masabi. Kasi ang mga tao gusto rin naman malaman kung anong katotohanan eh. Di po ba? Kahit po anong panig eh. O loyalista man yan, dilawan man yan, o neutral man yan. Lahat po kaming mga Pilipino nag-aabang din na malaman kung sino talagang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Pero bakit tila sa kabila ng dalawang Aquino na naging presidente, wala pa rin ano? Baka etong tokmol na tong gusto. Oo, baka etong tokmol na ito nagpapansin, baka gusto rin pumasok sa politika. Oo, baka siya na ho ang susi, ano? Yung pong wala hong kamuwang-muwang nung panahon na nangyari yon, ano? Oo, mukhang ito ho tingnan niyo ho yung itsura. Mukha hong, mukhang autistic, ano? Mukha lang naman, yun po yung aking nakikita sa kanyang itsura. Mga kababayan ko, pwede ba kayong mga tokmol na Aquino, ano? Tigil-tigil nyo na yan. Tumulong na lang kayo kay Pangulo. Oo. Hindi porke nanalo si Bam, feeling nyo malakas pa kayo. Wag nang ganon. Oo. Maniwala kayo. So yan ho mga kababayan ko. Ang pambubutatan ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang Aquino na hindi makamove on sa mga nangyari noong mga nakaraang panahon na pinapatay daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. itong si Ninoy Aquino na naging dahilan ng pag-aaklas ng maraming Pilipino na hindi nila alam na sila'y inuto. Tulad ho mga kababayan ng ginagawa ng mga DDS ngayon, inuuto yung mga tatanga-tanga. Tapos darating ang araw, magsisisi na naman kayo. Di ba? Di ba kayo nadadala sa panguto ng mga politikong ito na magustong makaagaw ng kapangyarihan? Tandaan nyo mga kababayan ko, yung mga nang uuto sa inyo, yan po yung gusto maagaw ang kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan mga kababayan ko, di ba? Yun lang naman Wala nang iba, di po ba? Kaya kung kayo magiging bahagi ng pagpapabagsak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, darating na naman yung panahon, pagsisisihan nyo na naman. Di ba mga kababayan ko, nagsisi na kayo nung una. Sabi pa nung unang mga kasama natin, no? Nakakapagsisi. Oo, kasama kami noon sa EDSA 1 na talagang pinabagsak namin. Oo, yung rehimeng Marcos noon. Pero nung naupo si Cory, ganyan sila nung naupo si Cory, nagsisi kami. Putik din, Tapos ngayon, inuulit nyo na naman. Di ba? Inuulit na naman nila mga kababayan. Wala na bang katapusan ng katangahan? Aba mga kababayan ko, hanggang kailan yan? Tandaan nyo, ulitin ko, ang pinaka maigi ay suportahan ho natin yung pong ginagawa ni Pangulong Bongbong. Doon makakatulong po tayo. At sigurado walang pagsisisi dito. Di ba? Abay, magsalita kayo. Mag-ingay kayo sa ginagawa ng mga ilang mga nasasangkot ngayon sa mga anomalyang mga proyekto. Tulad ho ng mga flood control, mga kababayan. Dapat doon to nagsasalita tong gunggong na to Tokmol pala. 'Di ba? Magsalita kayo sa mga nangyayari ngayon. Sa pang-aabuso, hindi ho ni Pangulo. Pang-aabuso
ng ilang mga politiko, kasabwat ang mga ilang opisyales ng gobyerno. Abay, magsalita tayo dito. Dito tayo magtulungan. Di ba? Kaya lang mga kababayan, tila ba ako'y nagtataka? Bakit tahimik yung mga yan? Di ba kayo nagtataka? Di ba? Tahimik sila. Oo. Pero kapag ka sa jet ski, mga kababayan, kulang na lang tumalon sa rooftop ng building pababa sa sobrang pagwawala. Di ba? Mga kababayan ko? Mga kababayan Oo, yung jet ski lang ni Vice Ganda, apektado sila. Pero dito talaga sa usapin na dapat na pinag-uusapan natin at tayo nagkakaisa, anumang panig nyo, di ba? Dapat dito tayo. Kung sino ang may sala, kung sino talaga ang dulo at punot dulo ng lahat ng ito. Di ba magkakasama tayo? Di ba? Doon yung makikita. Hindi yung putik na dahil malilinis kasi si Bongbong Marcos niya, kaya wag na tayong sumausaw. Di ba? Bakit? Kasi gaganda yung trust rating uli ni Pangulo Rine. Kaya ayaw nyong sumausaw. Ayaw nyong tumuligsa nung mga politiko na nasasangkot ay yung mga mismong mga sinusuportahan nyo. Tama mga kababayan ko? Ganyan ho kasi sila Oo, wag na tayong sumausaw. Damay si Jackma. Damay si Cheese. Damay si Villanueva. Naku damay si Villar. Mga kababayan, puro kalyado ng mga DDS yan. Di po ba? Wag na tayong magsalita, Eka. Oo, naku gaganda ang ano niyan. Gaganda ang babango na naman si Bongbong Marcos niyan. Kaya mga kababayan, hindi natin sila nakakaringgan Na mga kababayan ko, na tuligsain itong mga hinayupak ng mga senador na nasasangkot, na nakinabang mga kababayan, sa flood control. Nagets ho ninyo? Kaya wag na kayong umasa sa kanila. Natutuligsain itong 4 na tukmol na nasa Senado, mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan ko. Tinuligsa ba si Bongo? Tinuligsa ba itong si Villar? Tinuligsa ba nila itong si Joel Villanueva? Si Chis Escudero, mga kababayan ko? Bakit? Hindi ho nila tutuligsain yan. Kakampi nila yan di po ba? Eto pa, mga kababayan, may nakakalimutan kayo. May nakakalimutan kayo. Baka akala nyo, yan lang flood control. Ang proyekto ng gobyerno, napakarami. Ang DPWH, tingnan ho ninyo, flood control pa lang yan. Paano kaya yung mga eskwelahan? Na pinagkakakitaan din ng mga taga DPWH. Paano ho yung eskwelahan? Paano naman yung kalsada? Mga kababayan, nasa flood control pa lang tayo. Tandaan nyo, meron pa hong mga kalsada. Baka ho mga kababayan, yung mga proyekto na sinabing tapos na, wala talagang sinemento at walang mga tulay. Wala pang kalsada, wala pang mga barangay hall, at yung mga ginagamit mga kababayan ng mga daycare, at mga tulay, at mga kalsada. Naku, ang dami pa ang dami pa hong dapat imbestigahan. Pero mga kababayan ko, nandun pa lang tayo sa flood control. DPWH, hindi namin kayo tatantanan. Mga kababayan ko, dapat yan, usisain isa-isa. Pero dito pa lang mga kababayan sa flood control, napakarami ng dumi ang nadiskubre. Mga kababayan ko, naisip ko ho yan kahapon habang naglalakad kami papunta ho doon sa isang lugar na nag-outreach tayo habang naglalakad ho kami mga kababayan ko. Biro nyo yung kalsada, rough road pa rin mga kababayan at walang tulay. Dadaan ka yung mga tao doon dadaan sa mga ilog. Tatawid ka ng mga ilog,
Tapos mga kababayan, hindi lang isang ilog. Apat na ilog bago mo mapuntahan yung pupuntahan mo eh. Ganun ho. Pero dito, mga kababayan ko, magtataka kayo. Yung pong kalsada na matino, na talaga naman, kailan lang ginawa, magugulat kayo, ginigiba. Imbis ho yung mga ganun lugar, yung pong ponduhan, para ho, yung lugar na yun ma-develop, ano po, mga kababayan, at mapakinabangan ng marami nating kababayan, abay, hindi ho naasikaso. Ang dami hong ganyan. Sa mga sulok-sulok ng mga kanayunan. Ang, alam nyo ho yung bumalik ho tayo ng panahon na 50 years ago. 5 dekada. Ganon pa rin ho yung lugar nila eh. Alam nyo ho yung pagka labas nyo ng bahay, yung daanan ng kalabaw. Ganun ho eh. Di ba? Naabutan ko yan mga kababayan 50 years ago eh. No, nung bata ho ako, nakikita ko yan eh. Di po ba? Boss Mike, kahit ko nga makitrabaho, naku, pagka ako naging naging congressman kayo lahat, kasama. Di ba mga kababayan? Yan. Our beloved Boss Mike Cervera.